Shalom! Welcome to our devotion. Let us hear God's message for His kingdom people. According to Matthew chapter 5 verse 13, it says, "You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men." Ikaw ang ilaw o kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung asin ay mawawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? As a salt is valuable to give flavor and to preserve from corruption. Kaya naman yung asin na meron tayo ay nagiging kagamit-gamit sa ating lupa na kung saan ay napipreserve maging sa mga anumang mga pagkain. Believers and the church must be godly examples in the world. Tayong mga Kristiyano, tayong mga pinaghaharian ng Diyos, tayong mga tao na nagsasabi, si Kristo ang hari ko at ako'y pinaghaharian. Marapat po na makita sa atin ang makadiyos na halimbawa na kung saan we must resist, tinatanggihan natin ang mga bagay na nakakapag-moral decay, nakakasira ng morality, nakakawasak, mga influensya na hindi makikitaan ng Kristiyano at nalulugod o kinalulugdan ng Panginoon. Iniiwas natin ang ating mga buhay at sarili. And corruption evident in society. Ito po, kitang-kita natin ang moral decay. Kitang-kita natin ang pagwawalang bahala ng mga patotoo. Okay na sa atin yung magsama kahit hindi kasal. Okay na yung magjowa, kung ano-ano mga ginagawa nila at kulang na lang ang kasal pero hindi pa rin at pinagpapatuloy pa rin nila yon ang kanilang mga at kung ano-ano pa yung pornographic doon sa mga social media at iba-iba pa mga bagay na nagagawang dito sa mundo. Una, churches that became lukewarm. Maaaring ito ang mga simbahan na nanlalamig o sinasabi na natin na they quench the power of the Holy Spirit. Wala na sa mga simbahan, wala na sa mga individual na buhay. And cease to resist the prevailing spirit in the world. Yaong pong natutukso, malimit matukso, malimit bumabagsak, wala na yung passion, wala na yung pag-ibig sa Diyos, wala na yung pag-ibig sa pamumuhay sa katwiran. Ang iniisip na lamang ang makasarili, ang iniisip na lamang ang puro kaligayahan niya. Kumusta po tayo? Will be thrown out by God. Then pangalawa, they consequently will be trampled by men. Tatapak-tapakan, yuyurak-yurakan, lalaitim, baliwala. Dahil ang kanilang pamumuhay ay kagaya na rin ng nasa mundo. Those who are lukewarm will be destroyed by the ways and values of an ungodly society. Meaning to say, yung pagtatapak-tapakan, hindi ka na efektibo, wala ka ng influensya, aanuhin ka na lang ng mga tao, babaliwala ka na lang. Nakakalungkot po sapagkat yung dating mga Kristiyano na natuksot, bumagsak sa korupsyon ng mundong ito, sila po ay hindi na nagliliwanag. Wala nang influensyang tama, bagkos nag-compromise at sumunod na lamang sa takbo ng mundo. Kumusta ka, kaibigan? Kumusta ang iyong buhay? Kumusta ka, kamanggagawa? Nakikitaan pa ba tayo ng liwanag? Nakikitaan pa ba tayo o nararamdaman ba nila na ikaw ay maalat pa? In other words, ikaw ay nagpipreserve para hindi mabulok ang mga tao o ang mga individual na nakasalamuha mo at naaabot ng iyong testimony. Ang hamon po sa atin, tayo ay inutusan ng Panginoon sa mga pinaghaharian ng Diyos upang maging ilaw para makita nila ang tamang direksyon
sa tamang buhay at pamumuhay. At maging asin ng sanlibutan upang ma-preserve natin ang patuloy na nilang pagiging decay or pagkawala, pagkasira. Sa pamamagitan nito ng iyong pamumuhay na nakikita na may kaakibat na kapangyarihan ng Diyos. Yan po ang mga pinaghaharian ng ating Panginoon. Ang buhay na pinagpapala ay buhay na nagpapala.